Okay, hello, Scorpio, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Scorpio. Alamin natin, Scorpio, kung ano yung financial, money career, financial reading mo for the month of February and March. Okay, Scorpio, first card mo dito is prosperity, and then man holding a coin. Scorpio, babae ka man or lalaki, ano man ang gender mo, LGBT ka man, may edad, bata ka pa, above 18 years old yung reading natin ha, hindi ito applicable sa minor na 18 years old below. Okay, so dito sinasabi sa'yo na may prosperity na sasabog sa buhay mo. So, since money yung pinag-uusapan natin and career, yung prosperity na to is all about, syempre, money. Okay? So, sinasabi yun ng baraha sa'yo na isang pagsabog ng success. Ang prosperity na tinutukoy dito 'di ba? Uulan ng pera, windfall of money, windfall of success, prosperity and abundance. Maraming pera yung papasok sa buhay mo this month of February. And if you're man, literal na lalaki ka, you will be a man holding a coin. So, kung tumataya ka sa loto or kung ano pa man tong mga chance of winnings na to, nakikita ko siya dito na matatapos na yung mga pag-aalala mo sa usaping pera. Okay? Kung ano man tong hinihintay mo, 4 plus 3, 7, naghihintay ka kung kailan ka yayaman. Ngayong February and March, ito yung possible months na pwede kang yumaman or magkamal ka ng limpak-limpak na salapi. Okay. Okay guys. Kung makikita mo dito, marami kang major arcana. Tingnan mo, High Priestess, Strength card, the Moon, the Tower, the Star, and Justice. Scorpio, nakikita ko sure dito na isang posibleng contract signing ang mangyayari this month. If, for example, hindi masyadong fair yung money matters sa buhay mo for several months or several years, this month of February ay medyo maganda yung takbo nito. Okay? For example, nasa Nine of Swords ka, yung kontrata mo sa trabaho mo, o OFW ka man, or nasa Pilipinas, or nasa sulo ka man na bansa, hindi masyadong maganda diba? Yung parang napaka-tight ng contract, hindi ka pwedeng lumabas, or hindi ka pwedeng kumain ng pagkain ng mga boss mo. Kung nasa pabrika ka naman nagtatrabaho, overtime, walang weekend, walang off, parang ganon. So, dito sa Justice card sinasabi na may pagbabago. Okay? It's a good karma. Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo in terms of money. Okay? Four of Wands, nakikita ko sa'yo dito, may Scorpio na posibleng, kung hindi man directly ito sa'yo, posibleng kapamilya, is either parents, siblings, asawa, boyfriend, girlfriend, kalibin partner. Pwedeng sila yung magkakaroon ng financial prosperity and abundance, completion. Pwedeng may promotion, salary increase. Nakikita ko rin sa'yo dito na this month of February, makakapag-isip ka na magpatayo ng sarili mong bahay. Okay? Pwedeng yung iba sa inyo dyan, simula ngayong February, magkakaroon ka ng strength. Eto, lakas loob para magpatayo ng bahay, para magpatayo, purchase ng sasakyan, bumili ng mga alahas, ari-arian, or kung ano pa man. Okay? Next card is the Star. Yun, the Star nga dito, isa sa mga dreams mo to 'di ba? Isa sa mga pinapangarap mo siya. Isa sa mga pinapangarap mong trabaho, kontrata, lugar, bahay, or yung alam mo yon, luxurious life na pinapangarap mo. Dito sinasabi na unti-unti mo tong makakamit. Lalo doon sa mga nagbabalak na pumunta ng ibang bansa. Nasa tamang direction kayo guys. Okay? Lakasan nyo lang yung loob mo. Strength lang yung kailangan dito. And ibibigay sa'yo ng universe yung deserve mo na success. Okay? Four of Swords, nakikita ko sa'yo dito na financially, wala kang masyadong issues sa linggong ito. Especially sa buong buwan ng February and March. Kasi makikita mo naman dito, nagpapahinga ka. And may time ka para makapagpahinga this months. Seven of Wands, yun lang. Okay, at it's a warning to sa'yo It's a warning in terms of money, regards sa money. Scorpio,
kung marami kang pera na matatanggap ngayong 2 buwan na to, na February, March, mag-iingat ka. 7 of Wands, kailangan mong proteksyonan yung perang ito. Anong ibig sabihin? Iwasan yung bisyo, iwasan yung gambling. Ang kalaban mo sa 2025 is gambling. Kung mahilig kang sabong, mag-online na casino, or ano man tong mga ginagawa mo online, tigilan mo yan. Kasi yan yung magdadala sa'yo ng tower. Hindi ka yayaman dyan sa ginagawa mong gambling na yan. Wala kang makukuha sa taong ito na ganyan. Okay? Kung ako sa'yo, tigilan mo yan kasi instead na yumaman ka, or instead na yumaman ka dahil sa business mo, dahil sa trabaho mo, igagamble mo siya, babagsak yung tower mo. Pwedeng magkautang-utang ka, pwedeng mawalan ka ng trabaho, pwedeng mawala yung mga ari-arian mo kasi mapu-perfect siya. So, dito sinasabi ng baraha sa'yo na mag-iingat ka sa pag-handle ng pera mo simula ngayong buwan hanggang sa mga susunod pang buwan. Eh, yung 7 of Wands dito is napaka-importante dito eh. Kailangan i-secure mo yung stability and balance ng pera mo eh. Hindi yung labas ka lang ng labas, umiwas ka din sa mga taong mahilig sa easy money, like yung mga mag-i-invest siya sa ganitong business, ganito, na hindi niya naman pinag-aaralan. Mag-iingat ka dyan. Kasi ang damon dito, sinasabi na pag hindi ka nakinig sa intuition mo sa ngayon, labas ka lang ng labas ang pera, or wala ka namang pera, utang ka ng utang, tapos yun, babagsak yung tower mo dito. Okay? So, sinasabi ng baraha, be strong, be courageous, labanan mo yung tukso ng negativity in terms of money. Napakahirap yun, lalo na kung medyo may addiction sa pagsha-shopping, sa gambling, or lalo na addiction sa mga bisyo talaga na bawal. So, yun ang dapat na pag-iwasan dito, or iwasan. And be strong. Pray. Invoke angels, archangels, guide. Hingin mo yung power to control, diba? So, sinasabi sa'yo dito, kontrolin mo yung emosyon mo, kontrolin mo ang sarili mo, isipin mo. Kasi pag medyo anong tawag dito? Yung gambler talaga, mahirap yan. Kailangan yan ng intervention, diba? Yung kailangan mo humingi talaga ng tawad sa Panginoon, tulong para siya yung mag-intervene sa buhay mo. Okay? So, High Priestess, sinasabi sa'yo dito na yon, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Kung hindi mo naiintindihan yung mga nangyayari sa'yo sa ngayon, huwag kang mag-alala kasi lahat ng yan na nangyayari sa'yo sa ngayon ay may sagot yan sa mga susunod na pwede 2 years from now. Kung magkakamali ka ng diskarte sa taong ito, 2 years from now magsisisi ka. Magiging heartbroken ka. Lalo na sa usaping pera. So kung ako sa'yo, may pera ka man or wala, may trabaho ka man or wala, maging maingat ka sa salapi ngayon kasi napakahirap ng situation mo. Lalo na kung marami kang perang darating, talagang mauubos yun, mauuwi ka dito sa 9 of Swords, mamumroblema ka, babagsak yung foundation mo, baka iwanan ka pa ng kapamilya mo, mag-iisa kang mag-suffer. So as much as possible ngayon pa lang mag-ingat ka sa pera, okay? Kung ako sa'yo, simulan mo bukas, maging kuripot ka, kahit may mga gustong umutang sa'yo, na kung sabihin mo wala kang pera. Kailangan mo i-secure yung future mo, or yung hindi sa future kasi hindi naman natin alam kung ano mangyayari sa future, i-secure mo yung parating, okay? Yung mga emergency sa buhay mo. Okay guys, thank you for watching and see you again. Bye!